Dear Mama Colleen, itago niyo na lang po ako sa pangalang Loisa. I met my boyfriend nung nagtitinda po ako sa isang bazaar noon. He was one of the prod or nag-aasikaso sa mga tenant noon. He was like a kuya to me. Tawag ko pa nga sa kanya, Kuya RJ. Mas matanda po siya sa akin ng mga 6 years. Lagi silang dumadaan sa booth ko noon. Minsan tatambay lang, makikipagkwentuhan. Tinutuksoy rin ako ni Kuya RJ sa kasama niya noon. Na kesyo may gusto daw yung kasama niya sa akin. One time, nagkaabutan kami na kumain sa isang ihawan malapit sa bazaar na tinatauhan ko. Nung magbabayad na ako ng aking binili, agad niyang hinawi ang aking kamay at sinabing, siya na raw ang magbabayad. Sabi ko, sige ba? Iba si kuya, yayamanin. Sabay-sabi niyang, hindi utang yan. Sa susunod, ikaw naman ang manlilibre sa akin. At yung susunod na yon ay iyon na pala yung unang labas namin. Inanyayahan niya ako na lumabas daw kaming dalawa. Sa paglabas namin yon, nag-request siya na kantahin niya yung awiting How Did You Know? Paborito daw kasi niya yon. Hindi ko alam pero idol ko rin si Kyla nun eh. Yung kinanta niya yun minsan. Nasaktuhan din naman na paborito ko yung piyesa na yun na kantahin dahil naalala ko nung JS prom namin, yun yung inask ako ng mga teacher na mag-perform, yun yung napili kong awitin. Kaya, when he asked me to sing, walang hesitant na kinanta ko ito. At kitang-kita ko that night ang kaniyang mga pagtitig sa akin. Grabe po ang titig ni Kuya RJ sa akin. Kaya naman pala dahil unti-unti na siyang nahuhulog sa akin. Inamin niya sa akin ito nung isang araw at nagpaalam pa kung pwede ba raw siyang manligaw. Aminin ko, sa madalas naming pagkikita, madalas na kwentuhan at grabe yung care niya sa akin, unti-unti na po akong nade-develop or napofall sa kanya. Kaya ang dating kuya ngayon ay jowa ko na. Opo, mabilis naging kami kasi di naman ako naniniwala sa matagal na ligawan, Mama Colleen. Mas naniniwala akong mas makikilala mo yung isang tao pag kayo na. At hindi naman ako nagkamali na sagutin siya. Cause Kuya RJ or RJ was such a gentleman. I saw that he respect me a lot at ramdam ko ang pagmamahal niya. I was in my first year college back then. Siyempre, pabibo ka sa unang taon mo sa kolehiyo. Nandyan yung sumasali ako sa mga extracurricular activities, samahan pa ng kabisihan sa eskwelahan, kaya yung oras ko kay RJ, medyo nabawasan. He demanded for my time. Until, naging problema ito sa aming dalawa. He asked me to stop joining the extracurricular sa school para naman daw may oras kami sa isa't isa. May oras ako sa kanya. I did. Dahil mahal ko siya. Pero ang pagiging demanding niya sa time, tila parang sumusobra na. Kasi umabot pa sa punto na hindi ko magawang lumabas kasama yung mga classmates ko after school. Dahil ang gusto niya, umuwi agad ako or magkita na lang kaming dalawa. Parang ang gusto niya na maging buhay ko noon, school, bahay, at siya. Na parang nasasakal na ako. Oh, no. Mahigpit na boyfriend, mas mahigpit pa siya sa parents ko.
tipong I can't do the things na gusto ko gawin dahil parang laging kailangan ipagpaalam ko muna sa kanya. Na parang kailangan may approval muna niya. Ang dami kong nabitawan na opportunities dahil ayaw niya. Magulang ko nga full support sa akin Kaya dumating ako sa point na nauumay na ako sa ganoong ugali niya. Until one day, nakilala ko si Chris. Anong role na naman ni Chris dito? Oo, sa kada shaky relationship talaga bigla may umiepal. Naging epal pa nga. Kawinner, pwede kang makisawsawa 0977-7000-915. At ito na nga po ang pagpapatuloy ng kwento ni Loisa dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, opo, itinapon ko na ang 3 taon naming dalawa ni RJ kasi nakikita kong hindi ako mag-grow at hindi ko maabot ang mga pangarap ko hanggat kami pa. Nandiyan yung member ako ng theater noon sa school but I need to let go dahil sabi niya, kinakain ng pagti-theater ko ang oras ko. Na kung tutuusin, malaking bagay ito sa kabawasan ng tuition fee ko at malaki sanang tulong ito sa pag-aaral ko. Nandiyan yung lagi kaming nag-aaway kapag may overnight group project kami, na ginagawa niya palagi ng issue. At andyan na rin na nagseselo siya sa mga kaklase kong lalaki. Na nakakabanas na minsan magpaliwanag. Kaya sumuko na ako sa kakaganon niya. Oh no! And yes, I find the comfort kay Chris. Pero oo, nakipaghiwalay man ako kay RJ, pero wala pa rin naman kaming label ni Chris. Pero nagkaroon ako ng lakas ng loob na hiwalayan na si RJ. Maaaring isa na nga sa rason si Chris dito. Chris was sweet, caring, pero ewan ko ba, parang may kulang pa rin. Parang may mali. Hindi ko maintindihan. Until isang araw, nagising akong namimiss ko si RJ. So tinext ko siya, kinamusta. No reply, nalungkot ako. At sa totoo lang, namimiss ko yung pangungulit niya sa akin noon. Tinext ko uli siya kung kumain na ba siya. Wala pa rin pong reply. Hanggang maya-maya, may nag-text. Excited akong buksan pa ito, expecting na si RJ ang nag-texts. Mama Colleen, si Chris pala. Hindi ko alam pero biglang nawala ang excitement ko kay Chris. Dahil naging pansamantalang tapal ko lang siya noong mga panahong gulong-gulo yung isip ko. Kaya I decided na sabihin kay Chris na itigil niya na yung panliligaw niya sa akin. Inamin ko na ang nararamdaman ko sa kanya ay mali. Na akala ko gusto ko rin siya pero hindi pala. Nagmakaawa siya, nabigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Pero ayoko na siyang paasahin sa wala. Humingi ako ng sorry at umalis siya. Makalipas ang 4 na buwan, nabalitaan ko na may girlfriend na si RJ. Nalaman ko ito nang minsang nag-text uli ako sa kanya at nangamusta. Pero ang girlfriend niya ang nag-reply. Ang laman ng texts, girlfriend ito ni RJ. Pwede bang wag mo na siyang i-text? Don't worry, hindi ko gagawin ang ginawa mo sa kanya. Kaya please, stop texting my boyfriend. Colleen,
May bago ng girlfriend si RJ. Oh no! Yung girlfriend niya pa ang nag-reply sa akin, natigilan ko na nga daw si RJ. That night na matanggap ko yung text na yon, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pauwi na ako sa bahay, pero parang ayaw ko munang umuwi. Parang gusto kong ilabas lahat ng bigat na aking nararamdaman. Noong mga oras na yon, hindi ko maisip na meron na siyang iba. Ang sakit, nasaktan ako. Kaya bumaba ako ng jeep na sinasakyan ko noon at sumakay ako ng jeep papunta sa bahay ng common friend namin. Doon ako humagulgol, umiyak, at tinatanong sa kaibigan namin kung kailan pa sila ng bago niyang girlfriend. Mama Kuli, noon nagpapanik ako or nagpanik ako nang malaman kong may iba na siya. At na-realize ko at that moment na mahal ko pa pala si RJ. Kinabukasan after school, sabi ko kay RJ, magkita kami. Pero sabi niya hindi pwede dahil kasama niya yung girlfriend niya noong mga oras na yon. Makulit ako. Gusto ko siya makita. So pumunta ako malapit sa kanila and texted him na sige, mag-aantay ako dito malapit sa inyo. Sabihan mo ko kung nakauwi na ba ang girlfriend mo. Sabi niya, umuwi ka na please. Pero matigas ako. Gusto ko siyang makausap. Yes, desperada. Desperada na ako noong mga time na yon to win him back. Na kahit parang mukha na akong tanga sa ginagawa ko, okay lang. Iniisip ko na ito na ang last straw ko para mabawi ko ang taong mahal ko. Grabe lang no? Nung una, siya yung nagmamakaawa sa akin na wag ko siyang hiwalayan. Halos i-stalk niya ako araw-araw, wag ko lang siyang iwan. Ngayon, ako naman ang bumubuntot at nagmamakaawa sa kanya. Naghintay ako sa kanya hanggang inabot na ako ng gabi. 8 p.m., 10 p.m., 11 p.m. Maya-maya tumawag siya, bakit di pa raw ako umuuwi? Hanggang sa nag-decide na po siya na ihatid na ako sa amin. Sa buong biyahe namin, Mama Colleen, nagmamakaawa ako na ako na lang uli ang piliin niya. That time, nagpasama pa siya sa tropa niya na nakaupo lang sa may likod ng sasakyan. Wala akong pake kung makita niya yung pagmamakaawa ko kay RJ. Gusto ko siyang bumalik sa akin. Gusto kong ayusin ang sa amin. Pero ayaw niya na talaga. Hanggang sa nakarating na kami ng bahay, walang balikan na naganap. Tuluyan na nga kaming naghiwalay ni RJ. Gabi-gabi akong umiiyak, umaasa, pero sarado na talaga ang puso niya para sa akin. We had our best times. Pero hanggang dito na lang talaga siguro ang kwento naming dalawa. Muli, ako si Loisa. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. With Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk. Real talk. Real talk. Nanghihinayang. Yun siguro yung minsan, no, term natin sa relasyon na nasayang. Yung sinayang natin yung isang tao, nanghihinayang tuloy tayo ngayon at marami tayong kung sana. Kung sana pinagtiyagaan ko, edi sana kami pang dalawa. Kung sana, alam mo yung tiniis ko muna, edi sana hindi ako nasasaktan ngayon. Marami tayong kung sana, pero alam mo no, sabi nga nila may mga bagay talaga na minsan nangyayari kasi may matinding dahilan. Sa ngayon, you are in pain. Sa ngayon, durog na durog ka. Sa ngayon, nasasaktan ka, lalo na meron na siyang iba.
At yung naglalaro lang sa utak mo, ang sinisigaw lang ng utak mo, pangalan niya. Pero ganun talaga. Ngayon hindi mo maintindihan na bakit kaya kami naghiwalay? Baka pwede pa akong magmakaawa pa more, baka kulang pa yung pagmamakaawa ko. Baka kailangan sagadin ko pa para sakaling bumalik talaga siya sa buhay ko. Diba? Lahat ng tinatawag na desperate moves na gagawin mo talaga just to win the person back. Pero minsan kailangan mo rin talagang ma-realize na baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kumbaga kaya nangyayari yan ngayon. Kasi may better for you. Ngayon nabubulagan ka kasi para sa'yo, he is the one. Diba? Nabubulagan ka na, hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Oh, no. Diba may mga promises ka pa na, sige na lahat ng gusto mo gagawin ko, bumalik ka lang sa akin. Kung ayaw mo na ganito ako, sige gagawin ko kung ano yung gusto mo. Diba may mga paganyan-ganyan ka pa kasi nga, ngayon bulag ka eh. Bulag ka at iniisip mo na siya na talaga yung lalaki para sa'yo eh. Pero what if hindi pala? Alam mo, minsan nilalayo tayo sa mga taong akala natin ay tama para sa atin. Hindi lang natin maintindihan ngayon, but in time, magigets mo why it happened. Now, all you need to do is to acknowledge the pain, forgive yourself kung feeling mo nagkamali ka talaga sa kanya, and just move forward. Kasi kahit anong pilit natin sa isang bagay, kahit anong pagmamakaawa natin sa isang tao, kung talagang sarado na yung utak niya, hindi natin hawak yung utak niya, wala ka na talagang magagawa, but choose to move forward. Ngayon, lunod na lunod ka sa pagmamahal mo sa kanya. Sige lang. Nasasaktan ka, nahihirapan kang bumangon, nahihirapan kang mag-move on. Sige lang. But please be kind to yourself. Maging mabait ka pa rin sa sarili mo. There is no regrets. Wala nang kung sana kasi. Again, anuman yung naramdaman mo during your relationship with him, I think that is valid. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ka mag-grow dahil sa parang iniipit niya yung growth mo. Diba? Ikaw na rin ang nagsabi na parang nasasakal ka sa mga terms and conditions niya. Oh, no. Diba? Na yung magulang mo nga, Gina, supportahan ka sa mga nais mo eh. Diba? Yung mga magulang mo nga parang, nak, sige lang, go, go, go. Samantalang dumating lang yung boyfriend mo na ito, lahat ng pangarap mo, lahat ng goals mo, medyo nahinto dahil ayaw niya. Pinaparealize lang din sa'yo na ang relasyon, dapat wala yang kondisyon. Hindi yan parang kapag ka gusto niya, yun lang yung masusunod. Dapat sa isang relasyon, ito yung, alam mo yun, di ba parang kailangan, ano yan eh, hindi siya parang diktador. Hindi siya parang Hitler. Di ba? Kung tutuusin, kung meron kang karelasyon, he should be the one ang magiging supporter mo. He should be the first one ang susuporta sa'yo. He should be the first one ang aalalay at uunawa sa'yo. Pero kung siya yung humihila sa'yo pababa, para maabot mo yung growth na hinahanap mo, yung goals na gusto mong abutin, parang hindi naman maganda. So ako ang nakikita ko lang, may tamang tao para sa'yo. At hindi si RJ yun. You had the right love. Kaya lang may mga bagay na pwede pang mas maging malaki ang problema pagdating ng panahon. So tingin ko lang, nangyari lang yan dahil yan ang reason para mahanap mo yung taong talagang perfect para sa'yo. Alright? Ka-winner! Ito po ang kwento ni Loisa. Ano ang masasabi mo? Ano ang sausaw mo? Please speak from your heart. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida sa programang May Puso. Ang programa para sa'yo. Heart to Heart with Mama Colleen. 91.5
Wave.